sinusuot ng ating mga anak sa eskwela ay ang sapatos, hindi ba, Nyora? Oh, yes. Kaya dapat inaalagaan natin ito ng mabuti. Yeah, that's right, Chang. Tama ka dyan. At para tumibay at kuminis ang mga sapatos ng inyong anak, gagawa tayo ng homemade biton. Homemade para hindi na gastuhan. Gastusan. Shoe polish ang gagawin natin. Ito lang ang kailangan ninyo. Meron ka bang petroleum jelly dyan? Meron. Lemon juice and olive oil. Meron at Yun meron. lang. Alright. Ganito lang yan. Papakita niyo ni Chang. Paghaluin lang mga olive oil at lemon juice sa isang lalagyan. Chang, pahiram ay pahiran ng petroleum jelly ang sapatos pagkatapos haluin. Yung konti halo-halo lang. So, haluin lang to. Halo lang. Oo. So, syempre, ang sukat niyan kailangan ay pareho, pantay. Pantay. 1:1, kumbaga. Okay. So, ang sapatos naman, papahiran na. Ready na tayo sa petroleum jelly. So, pahid-pahid. So, tandaan mga misis, pagka ginamit yun na para sa sapatos yun, meron ng basahan na gano'n, tandaan na yun ay para sa mga ganong bagay na. Oo, wag ilagay sa lips at sa inyong mga ano, sa katawan at kung ano pa. Sabi mo nga, di ba yung mga expired na petroleum jelly, tama-tama. Pwede. Swak na Oo, swak. wag nyo yun na itapon. Kita mo naman, pantay na pantay ang ang pagbiton ni Chang Ami gamit ang petroleum jelly. Abi, sanay ako ginagawa to sa sapatos ni Adi. Oh, okay. Pagkatapos yan, pupunasan nga. Tapos, pagkatapos punasan ng yung basahan, ibabrush na yung ginawa nating olive oil and lemon juice solution. So, yung pala yun. So, ang pwedeng gamit ganito or lumang sipilyo. Pwede rin. Since nagre-recycle na rin lang tayo, di ba? Yes. Para hindi na kailangan bumili pa. Alright. Ayan. Ang mangyayari, ayan na, linagyan na ng lemon juice at ng olive oil. Nagiging waterproof ang mga sapatos kapag ginagawa natin na linalagyan natin petroleum jelly. Yun yung dahilan doon. Pero itong ginagawa ni Chang, ayan ang pampakinis, di ba? Pansinin ang pagkakaiba. Di ba? Makinis na waterproof pa. Yun right, Chang? So kung wala naman po kayong lemon juice, olive oil at petroleum jelly, abay pwede rin po ang mga tira-tirang kandila. Yes, that's right. Ito'y madali lang. Kukuskusin nyo lamang po ng kandila ang sapatos at siguraduhin pantay ang pagpahid ng kandila sa sapatos naman. Tsaka punasan ng malinis na basahan para ito ay kumintab pa rin. Effective ito mga Mars dahil syempre yung wax ang magpapakintab sa ating sapatos. Kumbaga floor wax lang, di ba? Yes. Yun talaga ang papakintab. So, kailangan even lang. Tapos dito yung side ang gagamitin nyo para smooth siya, mas madali siyang i-roll. Ayan, nakikita mo na nga yung yung tapos difference din. Pupunasan pa yan ng basahan. Pakita natin ang resulta. Di ba? Kumintab talaga siya. Di mo na kailangan bumili ng mamahaling biton. Nandiyan na yan. Di ba naka-standby na yung mga kandila ninyo? Eto pa. Eto, sigurado meron kayo sa kusina ng suka, di ba? Of course. Carry, tanggalin ng suka ang mga water stains o mansya ng inyong mga sapatos. Did you know that? I did not know that, ha? Kuskusin lang ng basahan na sinawsaw sa suka ang sapatos. Tignan nga natin ang resulta kapag gamitan ng suka. Ang bilis nga matanggal. Ayun, yung may mga putik-putik, matatanggal kagad sa pamagitan ng suka. Very good. Ayun, So yung mga mahirap matanggal, talaga. lalo na yung mga ilang araw nang nanikit, matatanggal yan kaagad. Ayan, mga Mars, wala tayong ginastos today, wala tayong biniling bago, ha? Yung petroleum jelly na luma, yung mga oil, lumang kandila, kalamansi or lemon. olive oil na hindi na ginagamit sa kusina. Yan, di ba? Yung kandila tsaka suka, lagi naka-standby. Yun, meron kayong simpleng solusyon para sa inyong mga pangangailangan, para sa inyong biton sa bahay. At syempre, sa inyong pang-araw-araw na konsumisyon. At carry nyo yan, mga Mars, dahil nandito lang ang inyong Dos Comares, minus ang isa, para magbigay ng useful tips. Ngayon, diretso muna tayo sa part 2 ng mga maiinit na chika sa mundo ng showbiz. Shalala! Shalala!